Nitong nakaraang araw ay galit na nagpost sa kanyang Facebook account ang ama ni Liza Soberano na si Mr. John Sober. Minura nito ang mga showbiz reporter at vlogger na sila Christy Permin at Ogie Diaz. Laking pagtataka naman ni Ogie kung saan nanggagaling ang galit na ito ng tatay ni Liza Soberano. Gayong matagal nang wala sa kanyang pangangalaga ang anak at di rin naman daw niya ito sinisiraan sa social media. Samantala, matapang naman na sinagot ni Christy Permin ang ama ni Liza sa kanyang programang Christy Per Minute, at may pagbabanta pa ang batikang kolumnista na nakahanda na ang kanilang demanda anumang oras sa tatay ni Liza, sa pamamagitan umano ito ng kanilang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Ayan, isinigaw na natin kanina. Ama ni Liza Soberano nagmura sa FB page niya. Naghahamon ng away. Ano to, Romel? Bon, nasaan yung materyales natin para mas malinaw para sa kanila? Diba? Nakakaloka ito, Nay. Ito yung hashtag na patol talaga, papatulan talaga itong mga eksena para malaman kung sino ang tama at mali. Diba? Ito po yon mga kapatid. Sa vlog po, yung latest vlog po ni Ogie Diaz, ay tinalakay po niya yung pagmumura po. Ayan, nakikita nyo na po ngayon, no? Ayan mula kay John Soberano, wow. Si John Sober. Ayan po, yung kanyang pagmumura sa amin dalawa ni Ogie Diaz, kung saan po siya nanggagaling, hindi po namin alam. Ayon kay Ogie, 7 minuto pagkatapos niyang i-post yung pagmumura na yan at panunumbat at kung ano-anong masasakit na salita laban sa dating manager ng kanyang anak na si Liza, binura na niya. Oo. Yan. Eto, tingnan mo napakabastos, no? Napakabastos. Lalo yung huli. Isipin mo, manggagaling sa ama ng isang artista na napakalaki ng tulong na nagawa ni Ogie Diaz. Ngayon tuloy ay hindi po natin masisisi ang mga nag-iisip na kaya naman pala ganyan si Liza Soberano. Hindi naman talaga mamumunga ng santol ang mangga. Di ba? Ang ikinagagalit siguro nito una sa akin. Kasi hindi ko naman naalaga yung anak niya. Yung pagsasabi ko siguro na walang utang na loob si Liza Soberano. Hindi lang po ako ang nagsasabi na gano'n ang anak niyo. Sa kanyang ipinakita nung umalis siya sa pagkandili ni Ogie Diaz, ang dami-dami po talaga, halos buong mundo. Yun ang sinabi. Bakit? May utang na loob po ba tulad ng anak ninyo na siniraan pa ang kanyang manager na tumupad ng kanyang pangarap? May utang na loob po ba ang isang personalidad na nangarap na tinulungan ng todo-todo ng ABS-CBN? Meron bang pagtanaw ng utang na loob ang isang katulad ni Liza Soberano ng anak ninyo na sinisi pa ang pakikipag-love team niya kay Enrique? Di ba? Tapos ngayon, magagalit kayo, di ba? At saka, sabi niya, PI daw namin. Yun ang sabi niya. Lalo na raw si Ogie Diaz. Yun ang kanyang magla-live daw siya. At marami daw siyang sasabihin na kung ano-anong mga kwento tungkol kay Ogie Diaz. Ang sabi ni Ogie, sige, mag-live ka. Mag-live ka, hihintayin ko yan. Hihintayin ko yan at sasagutin ko rin. Kung paano mo kung sisiraan, yun din ang sasagutin ko. Kung marami kang alam sa akin, mas marami akong alam tungkol sa iyo. Sabi niya, kailan ipinadala yan? December 1, di ba? December 1. Kasagsagan po ito ng hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Anong iisipin namin? Ano to? Umaambus ka ng maliit na panahon o atensyon para kayo ay mapansin? Hindi na nga pinag-uusapan anak mo ngayon Di ba? Ano masasabi mo, Romel? Kaya nga nagulat ako. Napaka-wrong timing ng pagpo-post niya at bakit siya nag-post ng ganyan na may PI pa. Pwede naman niyang idirekta kung gusto niya ng maagang sagot, yung urgent na sagot mula kay Ogie Diaz o kaya sa iyo, nanay, di ba? Diretso, total may mga connections naman siya para maiparating yung kung gusto niyang sabihin kay Ogie Diaz o sa iyo. Hindi na kailangan daan pa sa FB page. Alam mo kung bakit niya binura yan after ng 7 minuto? Lahat ng nag-post doon sa kanyang inilabas na yan, sinisisi siya, sinusumbatan siya, parang mag-ingat-ingat ka sa pagsasalita, walang kumampi sa kanya. Ayun. Bakit niya hindi? Pero sinundan pa rin yan, sabi niya,
magtinda na lang daw uli si OG ng turon. Turo. Naging manager ng ilang taon ng anak mo si OG, hindi mo alam. Hindi siya nagtinda ng turon. Hindi siya nagtinda ng turon, Mr. John Sober. Banana Q ang itininda ni OG dahil bata pa lamang si OG Diaz. Si Roger Pandaan, nangangarap na siya na iahon sa pamilya ang kanyang iahon sa pamilya yung kanyang mga mahal sa buhay. Hindi po siya nagtinda ng turon, magastos ang turon. Pagkatapos yung pinakahuli, kami na lang daw dalawa ni OG Diaz ang magtsuba chenes. Ay. Yan po ba'y ugali ng ama ng isang personalidad? Alam ba ng anak ninyo yung pinagngangawa nyo na yan, kinukuda nyo? Ang pangit-pangit. Hindi yan inaasahan sa isang ama ng isang artista na tulad ninyo. Kung si OG Diaz ay hindi nangarap at nagtinda na lang habang buhay ng turon, anong buhay na maganda ang aasahan ninyo? Walang Liza Soberano na ipanganganak sa showbiz para kayo maiyahon sa hirap. Ginoong John, kung nagtinda na lang si OG Diaz ng turon, ano ang buhay nyo ngayon? Si OG ang nag-ahon sa inyo. Merong puhunan ng anak nyo, kagandahan, meron. At kami, aminado dyan, saludo kami sa kagandahan ni Liza Soberano. Pero bukod doon, ano pa maipagmamalaki ng anak nyo? Magsabi nga kayo, 1, 2, 3, 4, 5, sige nga. Aba naman, itong ama ni, hindi natin alam. Eto sabi ni Juris Doctor, yung kasabihan kung ano ang puno, yun din ang bunga ay napaka-applicable sa mag-ama na yan. Kaya ang ganyan na ugali ni Hope, dahil may pinagmanahan naman pala, sabi ni Juris Doctor Channel. At eto, nako, pinuputaktin na tayo ng dami ng mga bastos, ungrateful, may pinagmanahan ang anak. Gustong maging relevant sa issue, katyal na ang topic, poor and uneducated man. Sabi ni Catherine Amos ng Sydney, Australia. Ayan nga naman, eto sabi ni John, umaambos ka pa ng kaunting panahon tungkol sa anak mo at sa iyo. Sorry, Mr. John Sober. Kahit kapiranggot, hindi ka makakakuha. Dalkatngel ang pinag-uusapan ngayon. Nako, nakalimutan na ng publiko at ng masang Pilipino ang anak mo, sabi ni John. Puro ganda lang naman ang talent, ingrato yung tatay, sabi ni Boy si Karagay. Ayan, at sabi ni Tita Julie Paras, nag-iingay ang tatay ni Liza dahil natabunan ng issue ng hiwalayang Kat at Daniel ang anak niya. Sinagot nga siya ni OG, mag-usap sila, basta siguraduhin hindi lasing si Mang John. Marespeto pa nga si OG dahil daddy pa ang tawag sa kanya. Tama. Kahit nung naghiwalay si Liza at saka si OG, napaka-marespeto ni OG Diaz. Ang swerte nyo, ang natagpuan yung manager, nagpapairal ng edukasyon. Di ba? Sa totoo lang, Nay, sa peslak pa lang ng ama ni Liza, butangero na ang halatang palaaway at walang breeding, sabi ni Paulo Ubalde ng Birac, Catanduanes. Napakawalang yan itong si John Soberano, kaya naman pala ganyan na ugalin dito si Liza dahil bastos din ng tatay. Sukat ba namang mag-PI sa post niya? Huwag kang dyan, Mang Jan, sabi ni Eddie Letada. Malinaw na nagpapapansin, Nay. Nilangaw na po kasi ang hopyang di mabili. Too late po dahil may nag-screenshot po at marami ang nagpadala kay Kuya Oji. Yari ka ngayon, Mang Jan. May resibo na. Sa barangay ka magpaliwanag. Ito po ang sasabihin ko. Maraming salamat sa iyo, Mayang. Thank you so much. Mayang, hindi siya sa barangay magre-report at mag-iingay. Uuso naman po ang regalo ngayong Kapaskuhan. May darating na regalo si Mr. John Soberano ngayong malapit na ang Pasko. Hindi ito nakalagay sa kahon. Nakalagay ito sa sobre. Hindi ito regalong inaasahan niya. Sulat ng abogado. Yan ang regalo namin sa iyo, Mr. John Soberano. Ayan. Nay, nag-iingay yung father ni Liza Soberano dahil hindi na siya napag-uusapan. Kadira ang language ng tatay, walang pinag-aralan. Sabi ni Ching Bautista Silverio mismo. Ayan. Utang na loob, daddy ni Liza, ang sarap paghampasin ng pagmumukha mo para matauhan ka. Ingrato, sabi ni Wating-Wating ng London. Marami talagang nagagalit. Masamang pag-uugali palang ama ni Liza, kaya pala ganun din ang anak niya, sabi ni Tita Sofia Angeles.
Nako, bastos at walang respeto. Wala kayong karapatan na magmura sa inyong kapwa, John Soberano. Walang Liza Soberano ngayon kung walang OG Diaz. Tandaan mo yan. Nalimutan na ang anak mo, katyal na ang pinag-uusapan ngayon. Walang-wala na tungkol kay Liza, sabi ni Tita Nene Olanday. Nako, Mang Jan, magsumikap ka na lang. Hindi yung kay OG, baka nagtitinda ka rin ngayon ng turon. Sabi ni Eddie Letada. Sobra, di ba? Nakakaloka itong si John, ayan. Ayan, ako, eto na. Aha, sabi ni Herminia Carion, ang puso, naku na, need lang niya ng trabaho. Bitter, wala nang kinikita anak niya. Ingat kay lahat, sabi ni Herminia Carion. Palagay ko nga, apektado ng masyado itong si Mang John. Dahil, wala na, ano pa? Di ba? Ni hindi nga kayo marunong magpasalamat eh. Ni hindi nga kayo marunong magpasalamat pag nakakanti ang anak mo, nagwawala ka. Kahit panyo, nakapag sumiga ka sa isang side, ay lilitaw ang sipon sa kabila. Wala kaming tinanggap sa inyo. Ni Sing Konduleng, wala rin. Magpasalamat ka muna, Mr. Jan, bago ka mangganyan. Huwag kang ano-ano dyan. Sabi ni Dims Ignacio, happy birthday, Dims Ignacio. Happy birthday sa'yo. Laos na kasi, kaya nagpapapansin. Totoo yan. Ayan. Eto pa, John, magsumikap ka nang hindi ka umaasa sa anak mong irrelevant na. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Galit na si John. Wala na sigurong makain ng tatay ni Liza. Sa kulungan, makakakain na libre yan. Ang bato, sabi ni Tita Julie Paras. Di ba? Ayan, hinamon mo, naghamon ka, ng away ka, binuksan mo ang pintuan, sinarado nyo na lahat ng pintuan. Yung kaunting bintana na magbubukas para sa inyo ng mag-ama, nagsarado na rin. Kaya wag kang ano-ano dyan, sabi nga ni Edeletada. Kaya bang yabang? Di ba? Ayan, hintayin mo ang regalo namin ni OG Diaz sa'yo. Wait ka lang. Gusto nga ni Atty. Topacio ngayon ang araw na ito ipadala. Sabi ko, teka muna. Maya-maya anak, maya-maya. Di ba? Yon. Nakakaloka. Kung saan mo kami sinaktan, dun mo rin kami dapat gamutin. FB ang ginamit mo, sa FB ka rin dapat humingi ng dispensa sa kabastusan mo. Di ba?